nagpunta ka ng Kuwait, nag-travel ka para sa maisog Thanksgiving kasi nga basang-basa na yung hindi na tinatangkilik yung bring him home, no? So maisog Thanksgiving naman ngayon para hindi kayo ma-question. Ito, uulitin ko, nagpunta ka ng Kuwait, hindi ko alam kaninong travel expenses yan kasi kasama mo na naman yung mga staff niyo mo, ang dami-dami mong security na mahigit 50. Tapos nagpabayad ka ng 6 Kuwaiti dinar sa mga Pilipino para masilayan ka na in peso is 1,100. Para daw sa pagkain, entrance fee with pagkain. Pero nagutom yung mga tao. Ngayon, pumutak doon, nagyaw-yaw ka na nagyaw-yaw doon sa baha sa Pilipinas. Baha daw sa Pilipinas. O ayan, yung sarili nyo ngang issue sa bayan ninyo, hindi nyo masolve. Yung mismong baha taon-taon sa bayan ninyo, hindi nyo masolve. Tapos pinoproblema mo yung buong bansa, hindi ka pa nga presidente. Dapat, nung mayor ka, sinolve mo na yan. Diba? Nung mayor yung tatay mo, sinolve nyo na yung baha sa bayan ninyo. Ngayon, si Baste, mayor din. Nasolve nyo ba? Hindi pa rin. Congressman pa yung kapatid mo. Nakakolekta ng 51 billion. Nasolve ba ang baha diyan sa bayan ninyo? Hindi pa rin. Ngayon, nagyaw-yaw dyan, nung bata ka pa, binabaha na kayo, sana tinanong mo sa tatay mo, ba't tayo binabaha, tatay? Ikaw ang mayor, di ba? Naging congressman ka. Tayo na lang ang nagpapalitan sa posisyon dito sa bayan natin. Congressman, mayor, konsehal. Bakit lagi tayong binabaha? Kung ako taga Kuwait, pupunta ako dyan. Pupunta talaga ako. Pero magtatanong ako. Kasi nagrereklamo siya sa baha, magtataas ako ng kamay. Siyempre sasabihin ko, Bise, hindi po ba nabigyan ng 51 billion yung kapatid nyo para sa flood control? Saan po nadala yung pera? Hindi po ba sinasabi nyo kayo ay binabaha, bata pa kayo? Hindi po ba ang tatay nyo ang mayor ng ilang dekada for 33 years? Ano po ba ang naging solusyon ng tatay ninyo, ng mga kapatid ninyo? Ikaw po, naging mayor kayo ng Davao, ano po ang naging solusyon nyo sa mahabang panahon sa pagbaha sa Davao? Ang tatay niyo po naging presidente ng 6 years. Nasolusyonan po ba ang baha sa Davao? Ako kung ako yung dyan, pupunta ako, magbabayad ako ng 6 Kuwaiti dinar. Pero magtatanong ako. Hindi yung makikinig lang ako. Siyempre may utak na may jutak naman ako diba? May jutak naman ako. Pupunta ako doon para magtanong. Tapos itatanong ako sa kanya, total, batikos siya ng batikos, no? Namasahe pa siya dyan, nagbayad pa siya ng mga staff, ng venue. Pinagastos niya pa yung mga OFW natin na instead na idagdag na lang sa padala nila sa pamilya nila yung 1,100, nag-entrance fee pa. Itatanong ko rin, total po naman na babatikos nyo yung flood control, yung pagbaha sa Pilipinas, meron po ba kayong solusyon? Diba? Ang ganda mga katanungan yan. Ano po ba, may solusyon po ba kayo? Or ano po ba ang magandang solusyon sa pagbabaha sa Pilipinas? Kasi po, yung pong mayayamang bansa, Texas, grabe po ang nangyari sa Texas, no? Binaha po yan. First time in the history. Ang Japan, mayamang pong bansa, binabaha po. Marami pong mayayamang bansa na binabaha sa USA hanggang ngayon. Kayo po, baka may solusyon kayo. Ano po kaya yun? Tanungin mo rin siya, ibalik mo sa kanya yung binabatikos niya, kung meron siyang solusyon. Kasi, kung ikaw mambabatikos ka ng gobyerno or ng isang politiko kagaya tayo, hindi naman natin alam kung ano yung solusyon, no? Kaya ang binabatikos natin is yung corruption. Kasi wala tayong alam kung paano sosolusyonan, yung mga eksperto lang. Siya, bumabati ko siya, itanong na rin natin sa kanya kung meron siyang solusyon. Ano ba ang dapat gawin para hindi tayo bahain? Kumusta ba ang bayan ninyo, hindi ba binabaha? Sana para maging example sa iba't ibang bayan, no? Kung ano yung ginawa nila doon sa bayan nila na hindi na nilulubog ng baha, magawa rin sa iba. Kaso nilulubog din kada taon. Sabi nga ng mga kaibigan natin dyan konting ulan lang daw, nilulubog ang Davao.
O, di ba? Yun ang sinasabi natin, manalamin ka muna. Manalamin ka muna bago ka mambatikos ng iba. At least tayo, ang usapan natin dito, puro corruption. Di ba? Puro corruption. Pero solusyon, wala akong alam. Hindi ko alam kung paano. Kasi hindi naman ako eksperto. Eto pa. Kaya daw siya nagta-travel. Kasi frustrated na daw ang mga OFW. Eh, mukha bang frustrated? Nananaba na nga ako. Nananaba na nga ako. Mukha ba akong frustrated? Frustrate na daw ang mga OFW, kaya daw siya nagta-travel kahit daw labag sa kanyang kalooban. So, sa tingin mo, kaka-travel mo na ganyan, hindi mo na pababayaan yung trabaho mo mismo doon sa Pilipinas. Kami, okay naman kami. Okay kami. Ang problemahin mo, ang gampanan mo, yung trabaho mo sa Pilipinas, yung frustration ng mga OFW, hindi ko alam kung saan mo nakuha yan.